Ilang umaga ko nang napapansin na naduduwal ka, tapos panay takip ka naman ng ilong mo sa tuwing naghahalo ka ng lugaw. Tapatin mo nga ako, Jade. Buntis ka ba? Po? Anong po? Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, kung buntis ka ba? Ano kasi, Auntie? Oo, hindi lang naman ang gusto kong marinig. Uulitin ko, buntis ka ba? Opo. Sino ang ama? Ang manloloko ko pong boyfriend. Manloloko? Ibig sabihin hindi ka kayang panindigan? Ang mabuti pa siguro, umuwi ka muna sa inyo at ipaalam mo yan sa papa mo. Auntie, wag po. Ayoko po. Anong ayaw mo? Auntie, mapapatay po ako ni Papa pag nalaman niya ang kagagahan ko. Please po, itago na lang po muna natin sa kanya. Itago? Hoy, Jade, sana naisip mo malalagot ka talaga sa papa mo bago ka bumuka ka sa harap ng lalaking yon. Paano na ngayon yan, ha? Auntie, ipapalaglag ko po ito. Naghahanap lang po ako ng tamang tiyempo. Nahihibang ka na ba? Kasalanan sa Diyos yung iniisip mo. Yun lang po ang naisip kong paraan para makawala sa problemang ito, Auntie Jopay. Ayokong ipamukha sa akin ni Papa na tama siya. Na sa paglalayas ko sa amin, ganito ang aabutin ko. Ay nako, bubuhayin mo ang batang yan, Jade. Isisilang mo siya. O sige na, payag na akong itago natin sa kapatid ko tong sikreto mo. Basta wag na wag kang gagawa ng ikasasama mo at ng magiging apo ko. Talaga po? Salamat po, Auntie. Promise po, mas pag-iigihan ko pa po ang pagtatrabaho dito sa lugawan ninyo. Hindi po ako magiging pabigat. Taon 2008. Cagayan. Araw-araw maagang nagigising si Jade para maghanda ng lulutuing lugaw. 4:00 pa lamang ng madaling araw ay bukas na ang kanilang lugawan. Nakahanda na rin ang mainit na lugaw para sa darating na mga customer. Isa si Leoncio sa kanilang mga regular na customer, isang driver ng tricycle. Isang serve nga ng lugaw, Jade. Napaaga ka yata ngayon, Cho. Oo may mga pasahero kasi nagpahatid dun sa pier. Alam mo naman, basta kikita tayo kailangan sunggaban agad. Si Auntie Jopay nga pala, nandyan ba? Umalis May binili lang. May pagbibilin ka ba? Wala naman. Sige, maiwan na muna kita ha. May mga bagong dating na customer doon Ngumiti naman si Leoncio at nagsimula ng kumain. Ngunit nakailang subo pa lamang siya, napansin niya na ang pagtakbo ni Jade papasok sa loob. Sa pag-aalala kung napano ang dalaga ay sinundan niya yon. Mayroon din kasing mga customer na naghihintay. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Namumutla ka. Halika, umupo ka muna. May sakit ka ba, Jade? Ha? Wala. Baka may nakain lang ako kaya medyo nangangasim at sikmura ako. Sandali, ikukuha kita ng tubig. Jade, may mga customer na naghihintay Diyan ka lang ha. Ako nang bahala sa kanila. Naku, wag na, Leoncio. Nakakahiya. Kaya ko naman Hindi na. Magpahinga ka na lang dyan. Ako nang bahala. Huwag ka mag-alala. Hindi kayo malulugi sa takal na gagawin ko. Nagsimula nang mag-serve ang binata ng lugaw sa kanilang mga customer. Marami-rami ang mga yon kaya medyo nahirapan si Leoncio. Ngunit mas pinili niyang pakalmahin ang sarili at ipaghain ang mga yon ng may ngiti sa kanyang mga labi bago niya balikan si Jade na noon ay naduduwal pa rin. Ang tagal naman ni Auntie Jopay. Jade, okay ka pa ba? Oo. Sanay naman ako dito, Cho. Mawawala rin to mamaya. Sanay? Araw-araw ka ba nagkakaganyan? Oo Huwag mong sabihin buntis ka. Ha? Oo, buntis nga ako. Talaga? Ilang buwan na? Hindi ako sigurado pero mukhang 2 buwan na. Alam na ba ni Auntie Jopa yan? Sino bang Poncio Pilato nakabuntis sa'yo? Kilala ko ba? O nakipag one night stand ka lang? Hoy, sira! Ang dumi naman ng isip mo, Leoncio, ha? Kadiri ka! Kung ganun, sino nga?
wala naman ako napapansin na may dinala kang lalaki dito. Sa 2 taon mo ng tindera ni Auntie Jopay, halos araw-araw naman kita nakikita pero hindi ko matandaan na may lalaki kang nakakasama. Sira, may boyfriend ako, no? Hindi mo lang nakikita kasi sa text at tawag lang naman kami nag-uusap. May nabubuntis pala kahit sa tawag at text lang? Pwede ba yun? Loko-loko ka talaga. Siyempre nagkita kami tapos alam mo na. So textmate kayo tapos nung mag-eyeball, nagkatsok-tsaka na agad. Isang beses lang naman yon. Tapos nung makuha na niya yung gusto niya, hindi na nagparamdam. Hindi na makontak. Gago talaga yung lalaking yun. Hayop. Ibig sabihin, walang ama yung pinagbubuntis mo. Wala nang ama? Oo, sabi paulit-ulit. Ako na lang kaya. Ano? Anong pinagsasabi mo dyan? Sakto naman na dumating si Auntie Jopay na narinig ang kanilang pinag-uusapan. Tigilan niyo na nga yung usapan niyo. Jade, asikasuhin mo nga yung mga customer at ikaw naman, Leoncio, ang aga-aga pa, ha? Good morning po, Auntie Jopay. Oh, heto, para matigil ka na. Umalis ka na nga, naiistorbo mong pamangkin ko eh. Salamat po, Auntie. Auntie... Kinausap ni Leoncio ang babae tungkol sa kalagayan ni Jade at sa binabalak nitong akuin ang dinadala ng dalaga. Hindi naman makapaniwala si Auntie Jopay pero kinumbinsi siya ni Leoncio para pumayag. Kinagabihan, kinausap ni Auntie Jopay si Jade tungkol sa binabalak ng binata. Napapailing na lang ang dalaga dahil hindi siya kumbinsido. Kinaumagahan, gaya ng dati, umorder si Leoncio ng isang serve ng lugaw kay Jade. Nagmamadali pa yung kumain dahil may tumawag daw na pasahero. Wala namang nabanggit ang lalaki kaya nasabi na lang niya na baka pinagtitripan lang siya ng kanyang tiyahin. Ngunit pagsapit ng gabi, nabigla na lang ang dalaga nang tawagin siya ni Auntie Jopay para lumabas sa kanyang silid. Jade, may bisita ka. Ha? Sino po? Nasa sala, naghihintay. Kunot noong tinungo ni Jade ang sinasabing bisita na naghihintay sa sala. Napataas na lamang siya ng kilay nang makita si Leoncio. Ikaw? Ikaw yung bisitang sinasabi ni Auntie? Magandang gabi, Jade. Oh, napaka-formal mo ata ngayon ah. Ano nga atin? Nandito ako kasi... Kasi? Gusto kong akuin yung dinadala mo, Jade. Ako magpapakaama sa batang nasa sinapupunan mo. Hala siya, nahihibang ka na ba? Huwag mo ako sinasali sa mga trip mo. Kaloka ka. Jade, seryoso ako. Seryoso mo mukha mo. Ano naman ang pumasok sa ulo mo't naisip mo yung kabaliwan mo, aber? Gusto lang kitang isalba mula sa kahihiyan. Saka, alam mo, kung papayag ka sa gusto ko, hindi naman kita gagalawin eh. Pananagutan ko lang yung anak mo. Tapos, pag nakaraos ka na, madali lang naman palabasin na hindi tayo nagkaintindihan. Kaya maghihiwalay na tayo. Teka nga, linawin mo nga yung mga hindi gagalawin. Ibig niyang sabihin, Jade, kapag pumayag ka sa gusto niya, hindi ka naman niya kakarenyuhin. Dito lang siya titira sa bahay ko para isipin ng iba na magka-live-in talaga kayo, pero ang totoo, hindi. Tatayo lang siyang ama sa magiging anak mo. Alam mo, pinag-isipan ko rin to eh. Alam mo namang mga tsismosa mga kapitbahay natin. Baka kung ano pang sabihin nila, oras na wala ka maipakilalang tatay ng anak mo. Saka, kung malalaman man ng papa mo na buntis ka, may maipapakilala ka na. Madali lang naman gumawa ng storya, oras na maghihiwalay na kayo kunwari. Pero, Auntie... Sige na, Jade. Pumayag ka na. Wala namang problema sa akin. Mas gusto ko pa nga ang naisip niya para makaiwas ka sa mga mapanghusgang mga kapitbahay natin. Oo nga, Jade. Pumayag ka na. Wala na kasi akong matirhan eh. Pinalayas na ako dun sa inuupahan ko. Kaya naman pala ang lakas na loob mong alukin ako sa tulong na sinasabi mo. O siya, sige, payag na ako. Basta walang galawan ha. Aakto lang tayo magka-live-in sa harap ng iba. Talaga, Jade? Salamat ha. Isipin mo na lang na nagtutulungan tayo. Inilalayo kita sa kahiyan, binigyan mo naman ako ng bagong tirahan. Pero,
huwag ka magiging pabigat kay Auntie Jopay, ha? Pasalamat ka sa kanya dahil pumayag siya sa plano mo. Kasi kung ako lang, kaya ko namang tiisin ang sasabihin ng iba. Kaso madadamay nga naman si Auntie. Leoncio, ipapaalala ko lang, ha? Bawal ang ma-in love. Siyempre, hindi tayo talo, no? Ngayon nagkasundo na kayo. Pwede na ba tayong magpahinga? Leoncio, dun ka na sa bakanteng kwarto. Ihatid na lamang kita. Ikaw naman, Jade, matulog ka na. Huwag magpupuyat at baka kumapaano pa yung apo ko. Pumasok na si Jade sa kanyang silid at iginiya naman ni Auntie Jopay si Leoncio sa kanyang kwarto na tutulugan. Dito magiging silid mo, Jo. Salamat. Mamaya ka na umalis, Auntie Jopay. Ano ba? Baka marinig ka ni Jade. Sus, to naman. Naglalambing lang naman ako eh. Huwag mong sabihing hindi ka kinikilig. Solong-solo na kita oh. Pagbigyan mo na ako. Sandali. Pupuntahan na lamang kita mamaya dito. Ayoko maghinala si Jade tungkol sa atin. Basta ha, umakto kang formal kapag kaharap natin siya. Ayoko maladlad tong sikreto natin. Oo naman. Pakis nga. Sige na, paisa lang. Sige na nga. Makulit ka eh. Nang sumunod na araw, isang customer sa lugawan ang naglakas loob na magtanong kay Jopay tungkol kay Leoncio. Aling Jopay, bakit sa inyo na nakatira yung macho guwapito na si Leoncio? Sabi na nga ba may relasyon talaga kayo eh. Ikaw ha, akala ko ba tumanda ka ng dalaga dahil ayaw mo sa mga lalaki? Ang kamachuhan lang pala ng Leoncio na yun ang magpapalambot sa tigang mong damdamin. Hoy Marites, bagay na bagay talaga sa'yo yung pangalan mo. Ang galing mo rin ano? Ay, siyempre, talent ko to Aling Jopay. Magaling akong kumilatis ng tao. Ang galing mo maghabi ng kwento. Bakit? Mali ba ako? Hindi ba totoong nabalitaan kong ibinahay mo na si Leoncio? Anong sabi mo, Aling Marites? Ibinahay ni Auntie si Leoncio? Oh, bakit? Hindi mo ba alam? Dramatic ka rin pala, Jade. Nagbubulag-bulagan ka kahit malaki naman ang iyong mata. Ganon. Malaki ang mata ko. Kayo ho, anong malaki sa inyo? Bukod sa mabilbil yung tiyan at makapal ng uso. Hoy, Jade, iniinsulto mo ba ako? Ay, hindi po. Sinasabi ko lang naman na bago kayo kumuda, alamin niyo ho muna ang totoo. Bakit? Ano ba ang totoo? Magkakaanak na ho kami ni Leoncio. Normal lang naman siguro na magsama kami sa isang bubong, hindi ba? Ano? Kayo ni Leoncio magkakaanak? Nako, bakit ngayon mo lang sinabi? Napailing na lamang si Jade sa ikinilos ni Marites na biglang nagmamadali ng umalis. Tiyak na bago magdapit hapon, alam na ng buong barangay ang tungkol sa inyo ni Leoncio. Nakakainis kasi ang babaeng yon, Auntie. Kung ano-anong sinasabi tungkol sa inyo, hindi man lang nahiya. Alam niya namang alagad kayo ng simbahan, hindi man lang kayo iginalang. Iba talaga ang bibig ng mga chismosa, Jade. Walang preno kahit hindi naman alam ang totoo. Ipagpasa Diyos na lamang natin sila. Lumipas pa ang isang buwan. Sanay na ang mga kapitbahay at ang mga regular na customer na nakikita si Leoncio sa lugawan para tumulong. Alam nyo, kayong dalawa lang ang kilala ko magka-live-in na hindi sweet. Para lang kayo magkaibigan. Masaya ba kayo sa pagsasama ninyo? Bakit ba? Kailangan ba namin maglampungan sa harapan ninyo? Hindi naman. Para kasing I smell something fishy lang eh. Iba parang ang cold. Nagkatinginan sina Jade at Leoncio sa sinabing yon ni Marites. Medyo nabahala sila pareho na baka may ideya na ang babae sa kanilang pagpapanggap. Kilala pa namang malakas ang radar ng Marites na yon. Cold po. Nako, Aling Marites, baka kailangan nyo ng kumain ng lugaw para mainitan kayo. Aba, basta libre Siyempre po may bayad. Hindi naman kasi libre tong lugawan namin. Ang hilig nyo talaga sa libre, Aling Marites, kaya pati tuloy sa paghatid ng mali-maling kwento nasasanay kayo. Hoy, Jade, parang ibang dating nun sa akin Ano bang gusto mong sabihin, ha? Kayo, ano po bang gusto nyo? Ay, gaga ka pala Biglang nilapitan ni Marites si Jade at hinawakan ang buhok. Hindi naman nagpatalo ang buntis at nagkasabunutan ang dalawang babae. Si Leoncio naman pumagitna
pero hindi rin niya maawat ang dalawa. Naging magulo ang tagpong yon sa lugawan dahil sa dalawang babaeng palaban. Sampalan, hilahan, sabunutan at kapwa na sila nagtamo ng mga galos mula sa kani-kanilang mga kuko. Ilang sandali pa, naawat na sila nang dumating na si Auntie Jopay na may dalang mga tanod at tinakot si Marites na kakasuhan kapag hindi tumigil. Saan ka pupunta, Aling Marites? Bumalik ka! Hindi pa tayo tapos! Jade, tama na yan. Tama na. Hindi, Auntie. Tuturuan ko pa ng leksyon ng chismosang yon. Hindi pa tayo tapos, Jade. May araw ka rin sa akin. Hindi ako natatakot sa impruha ka. Duwag! Sana hinayaan mo na lang. Wala ka naman makukuha sa pagpatol sa kanya. Masyado kasi siyang pakialamera, Auntie eh. Kung ano-ano napapansin. Ikaw naman, Leoncio. Hindi mo man lang sila inawat. Ano ka ba naman? Pareho po silang palaban eh. Gigil na gigil. Pati nga po ako nakalmot na nila eh. Si Aling Marites naman po kasi ang nauna. Hindi lang nagpatalo si Jade. Sa kalagitnaan ng gabi, naalimpungatan si Jade dahil sa pagsidhi ng kirot sa kanyang tiyan. Napahiyaw siya nang makaramdam ng pagkaihi. Dali-dali siyang pumasok sa banyo na namimilipit sa sakit. Butil-butil na rin ang kanyang mga pawis. Nang sa wakas ay mailabas na ang naturang ihi, medyo naibsan na ang pananakit ng kanyang puson. Ngunit nang makitang may namuong dugo sa kanyang inihian, doon na siya kinabahan. Diyos ko, ano kaya itong lumabas sa akin? Nakunan kaya ako? Samantala, sa kwarto ni Leoncio. Bakit ba ayaw mo malaman ni Jade ang relasyon natin? Kahit si Jade lang oh. Para naman hindi tayo magmukhang magnanakaw na patago-tago sa tuwing pinapaligayan natin ang isa't isa. Ayoko. Ano na lang ang sasabihin ng pamangkin ko? Isa akong alagad ng simbahan. Simula pagkabata, malaki na ang respeto niya sa akin. Ayoko na mabawasan yon ng dahil lang sa kalandian ko sa iyo. Ano ka ba naman? Sigurado ako na maiintindihan niya tayo. Basta, ayoko. Tsaka, okay naman tayo sa ganitong setup, di ba? Araw-araw na tayo magkasama sa lugawan. Gabi-gabi mo pa akong napaglalaruan. Sa bagay. Round 2 tayo? Kinaumagahan, masama ang pakiramdam ni Jade kaya hindi siya nakabangon agad para magpunta sa lugawan. Mula sa labas ng kanyang silid ay kinausap niya si Leoncio. Jade, ipinagbili ni Auntie Jopay na mag-agahan ka raw. Hindi na muna kita masasamahan dito. May pasada kasi ako eh. Sige lang, okay lang ako. Pinagbuksan ng pinto ni Jade si Leoncio. Nakalimutan na ng dalaga na wala pala siyang suot na bra at bumabakat ang kanyang dibdib sa suot niya na pantulog. Medyo nanlaki ang mga mata ni Leoncio nang makita siya sa ganoong ayos. Pakisabi kay Auntie, susunod na lang ako mamaya. Sobrang sakit kasi ng tiyan ko kagabi eh. At ngayon parang nanghihina pa rin ako. Sige, makakarating. Oh, ano nangyayari sa'yo? Bakit para kang nakakita ng kung ano? Wala naman. Sige, mauna na ako. Habang namamasada, hindi maiwasan ni Leoncio na isipin ang kanyang nasilayan. Lintik na yan. Nabubuhay pa yata yung pagkalalaki ko kay Jade. Ay, ano kayang feeling ng makahawak ng mas bata? Yung sariwa at hindi nangungulubot ang katawan. Ay, ano ba to? Nagsasawa na yata ako kay Auntie Jopay ah. Simula nung araw na yun, parang nag-iba na ang bawat titig ni Leoncio sa dalaga. Yung tipong kapag nakatingin siya roon, ay tila hinuhubaran niya na si Jade. Hoy, may gusto ka ba kay Jade? Ano? Wala. Bakit mo naman nasabi yan? Kung makatitig ka sa kanya, parang minamanyak mo na yung pamangkin ko eh. Umamin ka nga sa akin, Leoncio. Wala nga sabi. Alam mo, Auntie Jopay, hindi ka lang nadiligan kagabi, nagkakaganyan ka na. Lumapit pa si Leoncio sa babae upang idiin ang kanyang katawan. Lumayo ka nga. Baka may makakita sa'yo. Ano naman?
Mas mabuti nga yun para malaman na nila na may relasyon tayo eh. Ikaw na naman tong palatago eh. Ayan tuloy, nagseselos ka ng walang dahilan. Ikaw naman kasi, alam mo namang hindi ko kaya mabaling sa ibang pagtingin mo. Akin ka lang. Kahit pamangking ko, nakahanda akong saktan para sa'yo. Sandali nga, nilalandi ka ba niya? Hindi ah. Ikaw ah, kung ano-ano yung iniisip mo. Sa'yo lang ako, pangako yan. Siguruhin mo lang. Kung hindi, pati pambabarang papasukin ko. Jesus! Oo na. Okay, layo na. Okay na ako. Sige na, ang landi mo. Baka nakakalimutan mong ikaw ang ka-live-in ni Jane sa paningin ng mga tao at hindi ako. Nang sumunod na buwan, kapansin-pansin na ang paglaki ng tiyan ni Jane. Parang Leon, grabe yata ang paglilihan ng jowa mo. Ang laki ng ipinayat niya. Ha? Oo nga eh. Ninong ako paglabas niya na. Oo ba? Siya nga pala. Nakilala mo na ba ang tatay niyang si Jade? Pansin ko kasing hindi pa nagagawi dito yung ama niya eh. Hindi pa nga pare. Saka na siguro kami magpapakita doon kapag nakapanganak na siya. Pare, huwag ka sana magagalit ha. Kasi alam mo, nagdududa talaga ako sa inyong dalawa eh. Hindi ko lubos maisip na magiging kayo. Pare, tapatin mo nga ako. Sa'yo ba talaga yung pinagbubuntis niya? Ay, sige na pare, tayo lang naman ang makakaalam. Mapagkakatiwalaan mo ako, pre. Subok mo na yan. Alam mo pare, napasok talaga ako sa isang problema eh. Napasubo ako. Ewan ko ba kung bakit pumasok sa isip ko yung ganitong ideya? Bakit? Ano bang pinuproblema mo? Hindi sa'yo yung pinagbubuntis niya, no? Napikot ka lang, no? Sa akin galing yung ideya maging tatay-tatayan na magiging anak niya, pre. Nung time kasi na yun, gipit na gipit ako. Wala akong matirhan. Kaya pinilit ko siya na magpanggap kaming dalawa. Ibig sabihin, wala talaga namamagitan sa inyo? Nako pare, simple lang naman ang solusyon dyan. Sabihin mong umaayaw ka na. Madali lang naman palabasin na maghihiwalay na kayo eh. Yun na nga pare, kaso ang totoong jowa ko talaga, si Auntie Jopay. Hindi naman siya papayag na isa publiko namin ang relasyon namin dalawa. Kaya nga ako nakatira ngayon sa bahay nila para makasama siya. Pero walang alam si Jade kung ano man ang namamagitan sa amin ng tiyahin niya. Dapat nanghingi ka na lang ng suporta sa sugar mommy mo nun, pre. Hindi mo na lang sana pinasubo ang sarili mo. Sabihin mo na lang kaya kay Jade ang totoo, para kahit papano, malaya kayong makapaglampungan sa loob ng bahay ninyo. Ayaw nga pumayag ni Auntie Jopay. Magagalit yun. Tsaka, alam mo pre, mukhang tinatamaan na rin ako kay Jade eh. Ay, ewan ko ba? Nako, problema nga yan. Maiipit ka ngayon. Good luck na lang sa'yo, pre. Simula nang tumuntong sa 4 na buwan ang tiyan ng babae, doon na siya nagsimulang makaramdam ng pananamlay na nagpapahina sa kanya. Malaki ang binawas ng kanyang timbang at lumalalim na ang kanyang mga mata. Mas grumabe yata ang paglilihim mo, Jade. Alam mo, pilitin mong kumain para sa baby mo. Ewan ko ba, Auntie? Wala talaga akong gana eh. Pag kumain naman ako, nailalabas ko rin kaagad. Sige lang, mag-vitamins ka na lang. Magpahinga ka dito sa bahay, ha? Ako na munang bahala sa lugawan. Teka, nanginginig ka. May lagnat ka ba? Wala naman po. Ewan ko ba, Auntie? Pati sa pagkilos, wala akong gana. Pati sa paliligo. Tingnan nyo nga, wala naman akong sakit pero nilalamig ako. Nanginginig ako sa ginaw. Hayaan mo, after ng ilang buwan, mawawala din yan. Pauuwiin ko dito si Leoncio mamaya. Sasamahan ka na lang niya dito. Siya na muna mag-aasikaso sa iyo. Pagsapit ng tanghali, tinawag ni Leoncio si Jade. Nakatalukbong naman ng kumot ang dalaga nang pumasok sa kwarto nito ang binata. Jade, ipinagluto kita ng sinabawang gulay. Mainam daw to para sa buntis. Humigop ka muna ng sabaw. Eto, dinalan na kita oh. Ayoko. Wala akong gana, Cho. Sige na, ako mapapagalitan ni Auntie Jopay nito eh. Bumangon ka na dyan. Napilitang bumangon ang dalaga. Naupo siya sa kama at nasa tabi niya si Leoncio. Ay, nakakapagod talaga.
Hindi ko na tuloy natutulungan si Auntie Jopay sa lugawan. Pati tuloy ikaw nadadamay na. Ayos lang. Nagtutulungan naman kayo, di ba? Sadyang gago lang talaga yung nakabuntis sa'yo eh. Hindi niya alam kung gaano ka nahihirapan. Pero sige lang, blessings din naman ng mga baby, kaya kain na. Hinawakan ni Leoncio ang mangkok at inabutan si Jade ng kutsara. Ngunit nang hawakan ng babae ang kutsara, nakita ni Leoncio ang panginginig niya, kaya nagboluntaryo na yon na siya ay subuan. Sa paglipas ng mga araw, laging si Leoncio ang nakakasama ni Jade sa bahay. Nananamlay pa rin siya, kaya kahit sa pagpunta sa banyo ay inaakay siya ng binata. Sa pagkain ay sinusubuan din. Leon, alam kong nagmamalasakit ka lang sa pamangkin ko, pero nagseselos na ako sa mga ginagawa mo, ha? Pakiramdam ko, naiitsupwera na ako. Sus, gusto mo lang yata lambingin kita eh. Halika nga dito. Ano ba? Nakikiliti ako, Leon. Huwag ka na magtampo. Ikaw naman ang mahal ko eh. Pabili nga ng lugaw. Ay, sige po. Kain po ba kayo o balot lang? Pakibalot na lang. Baka makagat pa ako rito ng langgam kung dito ko yan kakainin. Walang langgam dito sa pwesto namin, Aling Marites. Malinis po dito at safe na safe kayo. Talaga ba? Eh bakit pakiramdam ko anumang oras bubuhati na kayong dalawa ni Jopay ng mga langgam? Ang sweet eh. Parang mag-asawa lang. Anong ibig mo sabihin, Marites? Ay, wala naman. Namamalikmata lang yata ako. Akin na yung lugaw ko niyon. Hetong bayad ko, oh. Lintik talaga yung Marites na yan, ha? Ikaw naman kasi, may palambing-lambing ka pa nalalaman. Kita mo namang napapaligiran tayo ng mga tsismosa dito. Hayaan mo na nga sila. Tayo naman talaga nagmamahalan eh. Hoy, Leon, ayoko magmukhang maruming babae sa paningin nila, okay? Umayos ka, saka lumayo-layo ka nga. Baka kung ano na naman ang maisip mong gawin eh. Oo na, eto na. Huwag kang high blood. Paano ka naman magmumukhang maruming babae eh? Ako lang naman ang lalaki mo. Napagkasunduan ni na Jopay at Leoncio na lumagi na lamang ang lalaki sa bahay para iwas problema sa mga tsismosa. Magandang umaga. Magandang umaga. Mukhang maaliwalas yata ang pakiramdam mo ngayon ah. Oo nga eh. Tingnan mo, bumalik na yung lakas ko. Pupunta ako sa lugawan ngayon. Tutulungan ko si Auntie. Sige. Sasabay na rin ako sa iyo. Paglabas ng bahay ng dalawa, may dumating na isang lalaki. Nakatitig yun kay Jade na animoy kinikilatis ang dalaga. Pababa paitaas ang tinging ipinupukol noon sa kanya. Papa? Ang Auntie Jopay mo, nandyan ba? Nasa lugawan po. Cho, pasundo naman si Auntie oh. Pakisabi nandito si Papa. Sige. Maiwan ko po muna kayo. Nung mga sandaling yun, hindi makatingin ng diretso si Jade sa kanyang ama. Pasok po muna kayo, Papa. Samantala, kinakabahan si Leoncio na sumugod sa lugawan. Auntie Jopay! Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Ano nangyari kay Jade? Nasa bahay po ang Papa ni Jade. Ano pong gagawin natin? Ano? Nasa bahay si Kuya Agustin? Samantala, sa kanilang bahay, masamang tinitingnan ni Mang Agustin ang nakaupong si Jade. Nakayuko ang dalaga habang nagpapahid ng luha. Yun ang eksaktong senaryo nang abutan sila ni na Jopay at Leoncio. Kuya, napasugod ka. Anong kabalbalan na nangyayari dito? Ha, Jopay? Kuan? Sumang-ayon ako na dumito muna sa poder mo tong anak ko dahil pinagkatiwalaan kita. Bakit mo inilihim sa akin ang pagbubuntis niya? Kuya, sasabihin ko rin naman, naghahanap lang kami ng tamang pagkakataon. Kailan pa? Kapag nailuwal na ang bata mula sa sinapupunan niya? Isa kang alagad ng simbahan kamo pero bakit hinayaan mo magkaganito ang anak ko? Kuya, wala na tayong magagawa. Nandyan na yan eh. Alangan naman palayasin ko si Jade. Kung sinabi ko naman sa iyo baka mapagbuhatan mo pa siya ng kamay. Makakasama yun sa kanyang kondisyon. Sino ang ama?
Napatingin ang dalawang babae kay Leoncio na noon ay medyo pinagpapawisan na rin. Kabado siya at nag-aalangan sa kanyang isasagot. Ako ho? Ikaw. Kailan mo iharap sa akin ang mga magulang mo? Aba, hindi ako papayag na hindi kayo makasal ni Jade. Wala na po akong mga magulang. Kaya pala ang lakas ng loob mong buntisin tong anak ko. Wala nagdidisiplina sa'yo. Pa, wag naman po ninyong pagsalitaan ng ganyan si Leoncio. At anong gusto mong sabihin ko? Purihin ko siya dahil sa ginawa niya? Bukas na bukas din uuwi na tayo sa atin. At ikaw lalaki, sasama ka sa amin. Po? Sasama siya? Bakit po? Ano bakit? Natural ako ang ama mo. Ngayon may laman na yan sinapupunan mo, uuwi ka na sa poder ko. Pero bakit kasama pa si Leoncio? At bakit naman hindi? May trabaho po siya dito, pa. Sa atin ba wala? Binuhay kita sa pamamagitan ng pagsasaka ko sa bukid. At dahil magkakaroon ka na ng sariling pamilya, ang magiging asawa mo na magiging katuwang ko doon. Kuya, sanay si Leoncio sa buhay dito. Pwede naman siyang dumalaw-dalaw na lamang doon. Ako ang ama ni Jade. Ako ang masusunod sa pagkakataong ito. Pero kuya, tapos na ang usapan. Kinaumagahan, habang kumakain ng almusal, muling nagbukas ng usapan si Jopay. Kuya, kailangan pa ma-check up si Jade. Magpapa-ultrasound pa. Huwag na muna kayong umalis ngayon. May hilot dun sa bukid namin, Jopay. Subok din kumadrona. Hindi na kailangan pang gumastos dahil lalabas din ang bata sa tamang panahon. Pero paano na ang lugawan? Wala akong ibang inaasahan kundi si Leoncio lang. Aba, pati ba naman yan poproblemahin ko pa? Madali ka lang naman makakahanap ng kapalit, Habang nag-iimpake si Leoncio, kinausap siya ni Jopay. Leon, tumakas ka na lang kaya. Bibigyan kita ng pera. Magtago ka muna. Ano ka ba? Mas lalo mo lang paguguluhin ang sitwasyon. So, ganun na lang yun? Sasama ka talaga? Hindi naman ikaw ang tunay na ama nun, Pangangatawanan mo talaga ang pagiging Salvador del mundo mo? Napasubo na tayo. Kawawa naman si Jade kung iiwanan natin sa ere. Isipin mo mabuti. Tayo nakaisip ng kalokohang ito. Napilitan lang si Jade. Oo nga, pero paano naman ako? Paano na tayo? Huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Hindi pa ako makapag-isip sa ngayon Medyo takot din ako sa papa ni Jade. Baka kapag tumakas ako, maging wanted pa ako. Ayoko naman makulong. Ano nang gagawin natin? Leon, mamimiss kita. Ngayon pa nga lang para na ako mababaliw na mapalayo sa iyo Isipin mo lang na magbabakasyon lang ako. Pangako, ikaw pa rin ang uuwian ko. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ni Jade na mag-alala. Ilang ulit din siyang napabuntong hininga. Okay ka lang? Ako nga dapat na magtanong sa iyo niyan Bakit naman kasi pumayag ka pang sumama sa amin? Ito naman, wag mo nang alalahanin yun. Ayos lang ako, saka pinaninindigan ko ang kasunduan natin. Salamat, Joa. Oh, smile ka na. Huwag ka nang sumimangot, baka makaapekto pa yan sa baby. Sige ka, paglabas niyan, ganito yung mukha niyan. Grabe ka naman. Parang ang pangit naman. Talagang papangit kapag lagi ka nakasimangot. Pagdating sa lugar, medyo may kalakihan ang bahay ni Mang Agustin at maaliwalas ang paligid. Marami ring nakatanim na mga prutas sa sakop ng kanyang bakuran. Napakatahimik doon at ang tanging maririnig lamang ay ang paghuni ng mga ibon. Leon, dito lumaki ang anak ko. Malayo sa mausok at maingay na kapaligiran. Ang gusto ko, maranasan din ng apo ko ang pamumuhay dito. Ang ganda po dito, tahimik at payapa. Oo, at ang gusto ko ay yung hindi tatamad-tamad Maraming gawain dito. Opo, naiintindihan ko po. Masipag po ako, Mang Agustin. Papa nang itatawag mo sa akin. Tungkol naman sa kasal ninyo. Saka na siguro kapag nakapanganak na ang anak ko. Opo, Papa.
Inilibot ni Mang Agustin si Leon sa may babuyan. Dinala sa malaking kulungan ng mga manok at ipinakita din sa kanya ang isang kamalig. Dito inilalagay ang mga naaaning mais. May tanim po kayong mais? Oo, pero matagal pa bago anihin yon. Sumama ka sa akin bukas. Mangunguha tayo't ng may mailaga. Pagsapit ng gabi, medyo naiilang pa si Jade nang pumasok si Leoncio sa kanyang silid. Diyan ka na sa higaan mo. Dito na lamang ako sa lapag. Pasensya ka na talaga, ha? Ayos lang. Mabait naman pala yung papa mo, Jade. Akala ko nung una nakakatakot. Stricto yan si Papa. Kaya nga lumayas ako kasi ang gusto niya dito lang ako eh. Mas gusto ko dun sa syudad. Ang ganda kaya dito. Itong pinapangarap kong lugar. Payapa, tahimik at malayo sa mga tsismosang kapitbahay. Wala talagang tsismosang kapitbahay dito kasi wala naman tayong malapit na kapitbahay. Kaya nga ayoko dito eh. Nakakabagot. Aray. Uy, ano nangyayari sa'yo? Ang sakit. Ang sakit ng tiyan ko. Sandali lang. Tatawagin ko lang yung papa mo. Hindi maipaliwanag ng babae ang rumaragasang pagsakit ng kanyang tiyan. Parang may pumipintig sa loob noon at nagwawala. Aray ko! Nang bumalik si Leoncio, kasama niya na si Mang Agustin. May dala yung langis na nakalagay sa isang garapa. Ipahid mo ito sa tiyan ng asawa mo, Leon. Sa likod at baywang, pababa sa may paa niya. Baka napasukan na siya ng lamig. Napalunok pa si Leon nang ibigay sa kanya ng matanda ang hawak noong garapa bago umalis. Jade, masakit pa ba? Lalagyan ko ang tiyan mo nito, ha? Mas lalo pang dumaing ang babae dahil sa kanyang naramdaman. Kaya nilakasan na ni Leoncio ang loob para pahiran ang tiyan ni Jade. Pati na ang likod nito. Medyo napalunok pa siya nang makalapat ang kamay niya sa makinis nitong hita. Nang makitang hindi naman siya sinisita ni Jade, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Paglipas ng ilang minuto, kumalma na ang pakiramdam ng dalaga. Epektibo nga ang langis na binigay ni Papa. Salamat, Cho, ha? Nang gabing yun, hindi makatulog ang lalaki. Pabaling-baling siya sa kanyang higaan. Pinapakiramdaman niya ang kanyang sarili. Hindi niya namimiss si Auntie Jopay. Ang iniisip niya ay ang makinis na hita ng dalaga. Nang tiningnan niya ito ay mahimbing na ang pagkakatulog. Sa pananatili ni Leoncio sa puder ng mag-ama ay naging masaya ang binata. Hindi naging iba ang trato sa kanya ni Mang Agustin. Dito niya naramdaman ang pagmamahal ng isang magulang na hindi niya naranasan. At sa bawat dumaraan na mga araw, mas lalo na siyang napapamahal kay Jade. Tuluyan niya ng kinalimutan ang ipinangako niya kay Auntie Jopay na babalik siya para sa babae. Isang araw, nagulat na lamang siya nang dumating si Auntie Jopay. Auntie Jopay? Leon, sobra na kitang namimiss. Nagpunta ako para makaalis ka na dito. May naisip na akong paraan para makatakas ka sa sitwasyong ito. Auntie, salamat naman po at napadalaw kayo. Kumusta na po kayo? Kumusta na ang lugawan? Maayos naman, Jade. May nakuha kong bagong tindera na mapagkakatiwalaan din kagaya mo. Jade, naparito ko para Jopay, bakit kayo dito nag-uusap sa labas? Pumasok kayo nang makapaghanda tayo ng makakain. Leon, ipagkatay mo nga na manok itong tiyahin ninyo. Matagal na rin hindi siya nakakadalo dito sa bukid eh. Opo, Papa. Habang pinagmamasdan ni Jopay ang binata, nakikita niya sa mga mata nito ang kasiyahan na hindi niya pa nakita kahit kailan.
ang pagiging close noon kay Agustin at ang pag-aasikaso sa kanyang pamangkin na si Jade. Habang kumakain, pinakiramdaman niya rin ang binata. Halatang sanay na ito na pagsilbihan ang kanyang pamangkin. Ang mga tawa noon habang nagkukwento sa mga ginagawa nila ni Mang Agustin sa bukid ay buhay na buhay. Mukhang hiyang na hiyang ka na yata sa buhay dito, Leon, ah. Nako, sinabi mo pa. Alam mo bang hindi mahirap turuan sa gawaing bukid itong manugang ko, Jopay? Ay napakasipag, mabait at maalagang asawa kay Jade. Nagpapasalamat talaga ako't matinong lalaki nakabihag sa puso ng anak ko. Masaya ako para sa'yo, kuya. Sana naman walang tinatago si Leon sa'yo. Sa sinabing yon ni Jopay ay napatingin sa kanya si Leon at ang kanyang pamangkin. Nako, kahit naman may tinatago siya, wala sa akin yon. Basta ba mahalin niya lang ang mag-ina niya at maging responsable siya. Kontento po akong mamuhay dito sa bukid, Papa. At opo, gagawin ko po ang lahat para sa mag-ina ko. Narinig mo yon, Jade? Wala ka ng dahilan para maglayas pa at magpumilit na manirahan sa syudad. Nang makapagsolo, simpleng kinausap ni Jopay si Jade. Mukhang nagkakaigihan na kayo ni Leon, ha? Hindi naman po, Auntie. Sadyang mabait lang po siya sa akin at magkasundo po sila ni Papa. Hindi niyo pa ba tinutotohanan ng pagpapanggap ninyo? Ha? Hindi po. Wala naman pong sinasabi si Cho. Pero ikaw, may pagtingin ka na ba sa kanya? Auntie, hindi mahirap mahalin si Leoncio. Mabait siya at maasikaso. Sa totoo lang po, nagugustuhan ko na nga po siya. Panliligaw na lang pala niya ang hinihintay mo. Kahit hindi na po siya manligaw, magsabi lang siya na may nararamdaman din siya para sa akin, sapat na po yun para tigilan ng pagpapanggap at totohanin na namin ang lahat. Naging madilim ang anyo ni Jopay nang marinig ang sinabing yon ng kanyang pamangkin. Hinanap niya si Leoncio at kinumpronta. Tapatin mo nga ako, Leoncio. Kaya ba hindi ka na bumalik sa bahay dahil nagkakaigihan na kayo ni Jade? Auntie Jopay, well, kung hindi naman, sumama ka na sa akin. Babalik na tayo sa Cagayan de Oro. Ako nang bahala makipag-usap kay Kuya Agustin. Ano? Oh, bakit parang nagulat ka? Sinabi ko naman yan sa'yo kanina, hindi ba? Hindi na ako babalik doon. Hindi ko iiwan si Jade. Dito na lang ako. Ano? Akala ko ba akong gusto mong makasama? Bakit biglang nagbago ka na? Pananagutan ko si Jade at ang anak niya. Hindi lang dahil sa kasunduan, kundi ano? dahil mahal ko siya. Walang hiya ka. Sinungaling. Niloko mo lamang ako. Pinaniwala ng babalikan. Patawarin mo ko, pero hindi ko kayang dayain ang sarili ko. Sabihin mo, matagal mo na tong pinlano, di ba? Noon pa man may gusto ka na talaga sa kanya. Ginamit mo lamang ako. Ikaw naman talagang mahal ko noon. Kaso ayaw mo malaman ng iba na nagmamahalan tayo. Ang gusto mo, itago lang ang relasyon natin. So kasalanan ko pa ngayon? Kasalanan ko pa ang panloloko mo? Hindi naman sa ganun, kaya lang walang hiya ka. Hindi kita mapapatawad. Sinusumpa kita. Pinapangako ko hindi magiging masaya ang pagsasama niyo, Leon. Itaga mo yan sa bato. Lumipas pa ang 3 buwan. 7 buwan na ang dinadala ni Jade. May kalakihan na ang tiyan nito, ngunit kapansin-pansin ang pangingitim sa ilalim ng kanyang mga mata. Nangangayayat na rin ng husto ang babae. Magpahilot ka kaya, anak. Pansin kong palaging sumasakit yung puson mo. Leon, samahan mong asawa mo sa hilot. Yung bahay na itinuro ko sa'yo, doon kayo magpunta. Pagdating sa lugar, tinitigang mabuti ng hilot si Jade habang papalapit pa lamang ang mga yon sa kanyang bahay. Ilang buwan na yung tiyan mo? 7 buwan na po. 7? Pero hindi ko maramdaman ang ulo ng sanggol. Malakas na ba siyang sumipa? Po? Sipa po? Oo, kapag tumungtong na sa 7 buwan, malakas nang sumipa ang sanggol sa loob ng sinapupunan. Pero sa kaso mo, Ineng,
Hindi ko siya nararamdaman. Paano po nangyari yon? Palaki ng palaki naman po ang tiyan ko. Oo nga, malaki. Pero parang kakaibang laki niya. Hindi siya gumagalaw sa paraan ng paggalaw ng isang bata. Anong ibig sabihin nun? Ito'y payo lamang. Bakit hindi kayo sumangguni sa isang albularyo? Malakas kasi ang pakiramdam kong hindi bata ang nasa loob ng sinapupunan ng asawa mo. Po? Nang banggitin ni Leoncio ang sinabi ng hilot kay Mang Agustin, napatingin yon sa anak na si Jade. Hinawakan niya ang tiyan ng babae at pinakiramdaman. Mayroon namang gumagalaw sa loob, pero nagtataka siya kung bakit tila parang humihinga ang paraan ng paggalaw nito. Hindi yun normal para sa kanya. Bukas na bukas din, tutungo tayo sa kabilang bayan. Bibisitahin natin yung kaibigan ko. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Jade, sa loob ng kanyang panaginip nakita niya ang isang nanlilimahid na kabaong. Nakalutang yon sa kanyang harapan. Nagulat pa siya nang bigla yung bumukas. Masangsang ang amoy nang bumulaga sa kanya. Napatakip siya ng ilong, ngunit parang hinahalukay ang kanyang sikmura sa nalalanghap na napakabahong amoy. Sisikapin niya sanang pigilan ang pagsusuka sa pamamagitan ng pagtakip ng bibig gamit ang kamay, ngunit hindi niya nagawa. Kaya nasalo niya ang mga lumabas mula sa kanyang bibig. Nang tingnan niya yun, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang malagkit na putik na maitim na tumutulo mula sa kanyang kamay. At ang biglang paglitaw ng mga uod dito ang siyang nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Jade, ayos ka lang? Diyos ko, panaginip lang pala. Sandali ha, ikukuha kita ng tubig. Habang nakaupo ang babae, hindi niya mapigilan ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Unti-unti siyang napapikit at bumalik sa kanyang panaginip. Nakita niya ang biglang paglapit sa kanya ng kabaong. Gustong-gusto niyang gumalaw, ngunit hindi niya magawa. Para siyang ipinako sa kinatatayuan habang siya ay naninigas. Ibig niyang sumigaw, ngunit walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig, hanggang sa biglang tumaob ang naturang kabaong sa kanya. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang hinihigop noon, naghahabol ng hininga nang marinig ang halakhak ng isang babae. Malalim ang boses nito na nagdudulot sa kanya ng kilabot. Jade, hetong tubig, uminom ka. Biglang nagising ang babae mula sa kanyang panaginip. Pakiramdam niya ay para yung totoo. Napayakap na lamang siya sa binata. Tiyo, huwag mo na akong iiwan. Natatakot ako. Ang sama ng panaginip ko. Parang totoong-totoo. Huwag ka mag-alala, nandito lang ako. Panaginip lang yon. Kinabukasan, maaga silang gumayak para magtungo sa kabilang bayan. Sa pagdating nila sa kubo ng sinasabing kaibigan ni Mang Agustin, sinalubong kaagad sila ng isang matandang lalaki. Kapansin-pansin ang suot nito na mga medalyon. Magandang araw, Agustin. Napadalaw kayo. Anong may paglilingkod ko, mahal kong kaibigan? Kailangan namin ng tulong mo, kaibigang sorero. Kung ganon, sa loob natin yan pag-usapan nang makapagkape muna tayo. Masusing tinitigan ni sorero ang dalaga matapos na maipahayag ni Mang Agustin ang kanilang pakay. Mabigat nga ang iyong aura. Kanina ko pa nararamdaman. Alam kong ikaw ang may mabigat na dinadala. Sabihin mo, ano ang mga nangyayari sa iyo? Ilang gabi na ho akong dinadalaw ng masasamang panaginip. Bukod dyan, ano pa? Matamlay po ako.
walang ganang kumain. Naramdaman ko na po ito dati nung nasa Cagayan de Oro pa lamang ako. Kaso nung pauwi na kami sa amin, nawala na po. Kamakailan lang ulit bumalik. Akin na mga kamay mo. Tumalima naman kaagad ang dalaga. Mainit ang iyong palad, kakaibang init na inihatid ng isang itim na mahika. Agustin, hindi tao ang nasa loob ng sinapupunan ng iyong anak. Ha? Anong ibig mong sabihin, Sorero? Itong anak mo ay nasa ilalim ng isang sumpa ng barang, nasa loob ng kanyang tiyan, nahihimlay ang binhi ng sumpa, nagpapahinga at nagpapalakas, at sa oras na siya ay kumawala, katapusan na yon ng iyong anak. Nabigla ang tatlo sa kanilang natuklasan. Hindi nila lubos akalain na ang inaakala nilang sanggol ay binhi pala ng barang. Anong magagawa natin para mailagay sa kaligtasan ng buhay ng aking anak? Taimtim na panalangin, taos-pusong pananalig sa mahal na Diyos at maniwalang kayang malagpasan ng lahat. Kailangan namin ng tulong mo, Sorero. Hindi ko maipapangako na maililigtas ko si Jade, pero gagawin kong lahat ng aking makakaya. Araw ng Martes at Biyernes, bumisita kayo dito para magawa natin ang ritual na makakatulong sa anak mo, Agustin. Sa ngayon, ito na lang muna ang aking magagawa. Ipinatong ni Sorero ang isang medalyon sa ibabaw ng ulo ni Jade at nag-usal ng mga kataga na hindi pamilyar sa mga naroroon. Inumin mo ang lanang ito, Jade. May basbas yan ng buhay na tubig. Kapag sumakit ang iyong tiyan, tandayan na napupukaw natin ang diwa ng barang sa loob ng iyong katawan. Gaya nga ng inaasahan, sa oras ding yon, halos maglupasay si Jade sa iniindang pananakit ng kanyang tiyan. Makalipas ang ilang minuto, nawala na ang kanyang nararamdaman. Palagi kang magdasal, Iha. Malala na ang barang na nasa loob ng iyong katawan. Dasal, pananalig sa Panginoon Diyos, matibay na pananampalataya, yun lang ang makakapitan mo sa araw-araw. Huwag mong hayaang magapi ng barang ang iyong katawan. Hindi na lumalabas pa ng bahay ang dalaga simula nung sila ay umuwi. Pakiramdam niya umiinog ang lahat, kaya nananatili lamang siya na nakahiga. Cho, pwede ka nang umuwi at bumalik sa syudad. Tutal, wala ka naman ng dapat pang panagutan eh. Hindi ako buntis. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Itigil na natin ang pagpapanggap natin. Oo, ititigil na natin, Jade. Ayoko na rin namang magpanggap eh. Salamat ha. Hindi ko alam kung kailan o paano ako makakabawi sa'yo. Jade, hindi kita iiwan. Ayoko nang magpanggap dahil totoo na tong nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita at handa akong samahan ka sa lahat ng laban mo. Hindi mo kailangan gawin yan. Hindi ka ba naniniwalang mahal kita? Jade, totoo. Mahal kita. Alam ko. Nararamdaman ko. Pero, eto ko. Lantang gulay na. Anumang oras, pwede na akong mamatay. Hindi. Huwag mong sabihin yan. Gagaling ka. Alam ko gagaling ka. Dito lang ako, aalagaan kita, Jade. Salamat, Joa. Maraming salamat. Pagsapit ng gabi, muli na namang dinalaw si Jade ng masamang panaginip. Sa puntong yun, nasa loob na siya ng nanlilimahid na kabaong at tinatabunan na ng maitim na lupa. Nais niyang kumawala pero hindi siya makagalaw. Ibig niyang sumigaw pero wala namang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Ang tanging nagagawa lamang ng dalaga ay imulat ang kanyang mga mata at nakikita
ang maliit na liwanag na unti-unti nang natatabunan ng lupa. Jade, gising! Gising! Nananaginip ka! Nananaginip ka! Anong napanaginipan mo? Joe, mamamatay na ako. Mamamatay na ako, Joe. Huwag mo sabihin yan. Panaginip lang yun. Bunga lang yun ng pagtulog mo. Ayoko nang matulog. Mas lalo akong nalulugmok sa kalungkutan at pagkabahala. Kinabukasan, muling dumalaw si Auntie Jopay. Si Leoncio kaagad ang nabungaran niya na nagpapakain ng mga alagang manok. Tumingin siya sa paligid, walang tao maliban sa kanilang dalawa. Leon, hindi ko kayang mawala ka. Nagmamakaawa ako. Bumalik ka na sa akin. Pasensya ka na pero hindi na magbabago ang pasya ko. Gago ka ba talaga? Hindi naman ikaw ang ama ng dinadala niya. Auntie Jopay, kung ano man na namagitan sa atin noon, tapos na yon. Nakikiusap ako, hayaan mo na ako. Hayaan mo na kami ni Jade. Hindi. Akin ka lang. Akin ka lang. Gagawin ko ang lahat para bumalik ka. Hindi ako papayag na maging talunan. Biglang binuksan ni Jopay ang mga butones sa suot na blusa at nalantad ang kanyang malulusog na dibdib. Tingnan mo! Tingnan mo! Hindi mo ba namimiss na hawakan to? Hindi mo ba nararamdaman ang init sa katawan mo sa tuwing nakikita mo to? Wala lamang imik ang binata, bagkus ay inayos niya ang pagkakabutones noon. Hindi mo kailangang gawin yan. Nakikiusap ako. Ayokong mawala ang respeto mo sa iyong sarili. Ipokrito! Minsan mo rin naman itong pinagdasaan, ha? Auntie Jopay, pakiusap. Umalis ka na. Ayoko po ng gulo. May sakit si Jade at ayokong makabulahaw tayo sa pagpapahinga niya. Pagkabanggit noon, galit siyang itinulak ng babae. Magsama kayo sa impyerno! Akmang lalayo na sana si Jopay nang dumating naman si Mang Agustin. Jopay, kumusta ka na? Kuya? Kararating mo lang ba? Oo. Paalis na rin sana ako. Paalis? Dinalaw ko lang si Leon. Mukhang importante yata ang pakay mo sa kanya. Sige, mag-usap na muna kayo. Hindi na, kuya. Tapos na ang pag-uusap namin. Kuya Agustin, mag-iingat ka sa mga taong hindi nyo lubusang kilala. Hindi natin alam kung makakabuti ba yan o makakasama para sa ating pamilya. Ay, teka, sino bang tinutukoy mo? Si Leoncio ba? Aalis na ako, kuya. Ikumusta mo na lamang ako kay Jade. Teka, sandali lang. Hindi na nakinig pa si Jopay. Mabilis na siyang naglakad papalayo. Naiwan naman ang dalawang lalaki na nagkakatinginan. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko rin po siya maintindihan, Papa. Ang pag-uusap nilang yun ay naputol nang marinig ang paghiyaw ni Jade. Kapwa sila nagmadali para alamin kung ano ang nangyari sa dalaga. Samantala, halos gumapang na si Jade dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Naroong napapaliyad pa siya at napapabaluktot. Jade! Diyos ko, tulungan mo po kami! Jade, anak, magdasal ka. Higpitan mo ang iyong pananalig sa Diyos. Huwag ka magpapatalo. Sa isip ng dalaga, taimtim siyang nagdarasal. Habang sinasambit ang mga kataga ng ama namin, napapahinto siya dahil sa rumaragasang sakit. Pero hindi siya sumusuko. Ipinagpatuloy niya ang pagtawag sa ngalan ng Panginoon upang siya ay matulungan. Patuloy pa rin siya sa pabaling-baling na posisyon, hanggang sa ang suot niyang duster ay aksidente niyang nahila paitaas at nalantad ang maumbok niyang tiyan.
Kitang-kita ng dalawang lalaki ang pag-alon noon na para bang gumagalaw ang kung anumang nasa loob ng katawan ni Jade. Nahihintakutan man at binabayo ng kaba ang dibdib ng dalawang lalaki ay nagpakatatag sila. Magkahawak kamay silang tatlo na patuloy na nagdarasal. Makalipas ang halos 1 oras, humupa ang nararamdamang sakit ng dalaga. Napapaiyak na lang siya habang pinagpapawisan. Ano ba tong nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Anong naging kasalanan ko? Manalig ka lang. Malalampasan din natin to, Jade. Sa ngalan ng Panginoon. Kinagabihan, habang natutulog si Mang Agustin, biglang may pumasok na boses sa kanyang pandinig. Walang iba kundi si Jopay. Kuya, hindi natin alam kung makakabuti ba siya o makakasama sa ating pamilya. Kuya, kaagad na napamulat ang kanyang mga mata, napahawak sa kanyang noo at napaisip ng malalim. May kinalaman kaya ang mga sinabi ni Jopay sa nangyayari ngayon kay Jade? Sino ang tinutukoy niya? Pagsapit ng Martes, muli silang nagpunta sa kubo ni Sorero. Nakakalakad pa naman si Jade. Ang kaso nga lamang ay tila nawawalan siya ng lakas sa tuwing ihahakbang ang kanyang mga paa. Pakiramdam niya, siya ay mabubuwal. Mukhang galit na galit ang nagpataw sa iyo ng barang. Sa ganitong estilo ka talaga niya pinahihirapan. Nakakahinga ka pa ba na maayos? Minsan, hirap po akong huminga. Para kasing may nakadagan sa akin. Pakiramdam ko rin, tila umiikot po ang nasa loob ng tiyan ko. Para pong meron siyang sariling buhay. Natatandaan mo ba kung paano at kailan nagsimula ang kakaibang pakiramdam na yan? Noong akala ko po, buntis ako. Paano mo naman nasabing buntis ka nga, maliban sa paglaki nitong tiyan mo? Nakakaramdam po ako ng morning sickness. Mainitin po ang ulo ko, pero naging mas masama ang pakiramdam ko pagkatapos ko pong ilabas yung parang namuong dugo nung naihipo ako. Nailabas? Nasaktan ka ba noon? Opo, sobrang sakit po. Para na nga po akong mahihimatay nun eh. Akala ko po nakunan ako. Mga 3 buwan po ang tiyan ko nung panahon na yon. Pero hindi naman pala kasi lumobo rin naman ang tiyan ko makalipas ang 1 buwan. Posibleng nakunan ka nga at ang pumalit ay ang barang. Natatandaan ko din pong halos hindi makalakad si Jade nung mga panahon na yon. Pero makalipas lang ang 1 linggo, naging maayos naman po siya. Sa palagay ko, nung mga panahong nanghihina ka, yun yung panahon na sinisimulang ka ng barangin. Sino naman po kaya ang nambabarang sa akin? Baka may lihim na nagagalit sa'yo. At sinimulan ng gamutin ni Sorero si Jade sa pamamagitan ng kanyang mga medalyon. Nag-usal din siya ng mga orasyon at pinainom ang dalaga ng sagradong lana. Si Leoncio naman nahulog sa malalim na pag-iisip nang biglang sumagi sa kanyang isipan ang sinabi noon ni Jopay. Siguraduhin mo lang, kundi pati pambabarang ay papasukin ko. Kahit pamangkin ko nakahanda akong saktan para sa iyo. Tahimik lang si Leoncio ng mga sandaling yon, pero may namumuunang desisyon sa kanyang isipan. Samantala, pinagmamasdan ni Mang Agustin si Leoncio na kanina patahimik at mukhang may malalim na iniisip. Napakunot ng noo si Mang Agustin dahil biglang sumagi sa kanyang isip ang sinabi ni Jopay na paulit-ulit niyang napapanaginipan. Hindi kaya may kinalaman si Leoncio sa nangyayari sa anak ko? Siya kaya ang tinutukoy ni Jopay? Pagsapit ng Biyernes, bumalik ulit sila sa manggagamot. Gaya ng mga nakaraan, ganoon pa rin ang ginawang panggagamot ni Sorero sa dalaga. Nararamdaman kong may alibyo ang ginagawa ko kay Jade.
Pero mas mapapadali ang paggaling niya kapag nakausap natin ang mismong bumarang sa kanya. Para na rin malaman natin kung bakit niya pinapasakitan ang anak mo. Leoncio, bilang asawa nitong si Jade, wala ka bang babaeng nasaktan noon? Baka yun ang dahilan ng pambabarang sa asawa mo. Sa totoo lang po, mukhang tama po kayo. Mukhang ako nga po ang dahilan, kaya siya binabarang. Kung ganoon, kausapin mo ang pinaghihinalaan mo. Kinabukasan, nagpaalam si Leoncio sa mag-ama na luluwas sa syudad. Kung hindi lang sana dumating sa buhay mo si Leon, hindi ka na sana magkakaganyan, Jade. Di bali nang dun ka sa poder ng Auntie Jopay mo. Huwag mo lang danasin ng ganyan. Napakahirap para sa akin na araw-araw ka nakikitang nahihirapan. Anak, ang mabuti pa, hiwalayan mo na si Leon. Baka sakaling lubayan ka na ng mambabarang. Hindi pa naman po confirmed kung sino nga ang bumarang sa akin, pa. Duda pa lang naman po yun ni Leon. Saka malaki ang utang na loob ko sa kanya. Ayoko masaktan siya oras na hiwalayan ko siya, pa. Alam ko kung gaano niya ako kamahal. Malaki ang respeto niya sa akin. Hahayaan mo na lang bang magdusa ka sa ganyang kalagayan kung may paraan naman para makawala ka? Pero Papa, mahal ko na po siya. Anong ibig mong sabihin na mahal mo na siya? Isinalaysay ni Jade ang mga pangyayari sa kanyang ama. Simula nung nalaman niyang buntis siya hanggang sa kanilang pagpapanggap na ang kasabwat ay si Jopay. Nakapagtataka, kilala ko si Jopay na walang tiwala sa mga lalaki. Bakit niya naisipang patirahin sa bahay niya si Leon, gayong wala namang totoong namamagitan sa inyo? Kasi nga po, pinoprotektahan niya ako. Ayaw niyang may masabi ang ibang tao tungkol sa akin. Hindi ako kumbinsido sa sinasabi mong dahilan niya. Kilala ko ang kapatid ko. May iba pa siyang dahilan, Jade. Nararamdaman ko yun. Samantala, determinadong magpakita si Leoncio kay Jopay. Nadatnan niyang abala ang babae sa pagsiserve ng lugaw. Nang matanaw siya noon ay kaagad siyang nginitian at mabilis na nilapitan. Leon! Salamat naman at ako pa rin ang pinili mo. Sabi na nga ba hindi mo ako matitiis. Babalik at babalik ka pa rin sa akin. Leon, payag na akong magsama tayo. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga, ikaw at ako. Naparito ko para linawin ang isang bagay, Auntie Jopay. At para na rin makiusap. Ano yon? Gagawin ko lahat para sa'yo. Alam mo namang nakahanda ako. Pag-usapan natin to sa walang gaanong tao. Maaari po ba? Oo naman. Sabi na na-miss mo rin ang katawan ko. Saan tayo? Sa bahay mo na lang kung maaari. Sige, halika. Mas magandang ang doon na lang tayo mag-usap. Halika na. Pagdating nila sa bahay, kaagad na naghubad ng pang-itaas na damit si Jopay at pinaghalikan ang binata. Sandali, ang sabi ko mag-uusap tayo. Hindi ko sinabing magkaganyan ka. Ay, pasensya na. Sobrang namiss lamang kita. Anong gusto mo? Dahan-dahan lang ba? Sige, payag ako dyan. Auntie Jopay, may sakit ngayon si Jade. Malala na po. At gagawin kong lahat para gumaling siya. Dahil mahal na mahal ko ang pamangkin niyo. Biglang napasimangot ang babae dahil sa kanyang narinig. Si Jade na naman. Alam kong may kinalaman kayo sa pagkakasakit niya. Nakikiusap po ako. Tigilan niyo na siya. Ayoko nakikita siyang araw-araw na nahihirapan. Gagawin kong lahat para mapagaling lang siya. Nang makitang tumulo ang luha ng binata, natigilan si Jopay. Umiiyak ka? Gaano ba kaseryoso ang sakit ni Jade? Binarang siya. Payat na siya. At sobrang nahihirapan. Alam kong ikaw lang ang may galit sa aming dalawa. Galit ka sa kanya dahil sa akin, di ba? Nakikiusap ako. Nagsusumamo. Tigilan mo ng pambabarang kay Jade. Ano? Pinagbibintangan mo ba ako? May pruweba ka ba sa lahat ng mga inaakusa mo sa akin?
Gagawin ko ang lahat. Kung gusto mo akong bumalik sa'yo, sige, gagawin ko. Bawiin mo lang ang barang sa kanya. Aba, gago ka pala eh. Ang kapal naman ang mukha mong sabihin sa akin yan. Kanya na ba ako kasama sa paningin mo, Leon? Oo, inaamin ko, malandi ako. Naging malandi ako dahil sa'yo, pero sobra naman yata yung pambabarang na sinasabi mo. Hindi ko magagawa yan sa kahit na sino. Sino ba may sabi sa'yong ako ang bumarang kay Jade, ha? Sino? Wala. Naisip ko lang dahil ikaw lang naman ang galit sa akin eh. Galit ka sa amin. Pues nagkakamali ka. Napakababaw naman ang pagkakakilala mo sa pagkatao ko. Hindi ko alam kung ano nang gagawin ko. Sa bawat gabing umiiyaw siya dahil sa sakit, para na rin ako sinasaksak ng paulit-ulit. Oras na hindi malunasan ang paglaki ng kanyang tiyan, sasabog yun. At siguradong ikamamatay niya. Panginoon ko, hindi ko alam na ganyan na pala siya kalala. Pero buntis siya, di ba? Hindi bata na sa loob ng kanyang sinapupunan. Sabi ng manggagamot, binhi daw yun ng barang na unti-unting pumapatay sa kanya. Gusto kong makita ang pamangkin ko. Totoo bang wala kang kinalaman? Saksi ang Diyos na nagsasabi ako ng totoo. Oo, nagalit ako sa inyo. Nakapagbitaw ako ng masasakit na salita, pero hindi ko magagawang saktan si Jade sa kahit na anong paraan. Magkasamang nagtungo sina Leoncio at Auntie Jopay sa tahanan ng biktima. Awang-awa ang babae nang makita ang kalagayan ng kanyang pinakamamahal na pamangkin. Jade, kung hindi sinabi sa akin ni Leon na nangyayari sa'yo, hindi ko pa malalaman. Sa dasal na lang ako ngayon kumakapit, Auntie. Pinagdarasal ko na sana gabayan ng Panginoon ang manggagamot na tumutulong sa akin. Hindi ko naman alam kung sinong nambabarang sa akin at hindi ko alam kung ano naging kasalanan ko. Habang nagpapakain si Leon sa mga baboy, ay lumapit si Jopay sa kanya. Gaano mo ba kamahal ang pamangkin ko? Mahal na mahal ko siya. Kaya kong ibigay ang buhay ko para sa kanya. Ako, gaano mo ako kamahal? Minahal kita, Auntie Jopay. Pero napagtanto kong mas mahal ko na si Jade. Hindi mo na ba talaga ako kayang balikan? Kasi ako, mahal na mahal kita. Leon, parang awa mo na. Ako na lang. Ako na lang. Sinasabi ko na nga ba may namamagitan sa inyong dalawa. Kuya! Ikaw ba nagpapasakit sa anak ko, Jopay? Kuya, hindi ko magagawa yan. Nagawa mo nga makipagrelasyon sa mas bata sa iyo Nagawan mo nga ng paraan ng kalokohan mo. Kuya, oo, inaamin ko. May relasyon kami ni Leon. Pumayag ako magpanggap siyang ama ng dinadala ni Jade para kahit papaano maging malaya kami sa panahon ng mga gabing nasa bahay kami. Oo, niloko namin si Jade. Pinaniwala na kaya ako pumayag sa ganoong setup ay para protektahan siya. Pero kuya, tao lamang ako. Nagmamahal at nasasaktan din. Ang hinding-hindi ko magagawa ay ang saktan ng pamangkin ko sa pamamagitan ng barang na sinasabi ninyo. Ang sakit. Ang sakit-sakit na ako pa ang nakuha ninyong pagbintangan. Kadugo niyo ako. Pamilya ko kayo. Sa muling pagbisita nila kay Sorrero, kinumusta ng lalaki ang dalaga. Palagi po akong umiinom ng lana. Nararamdaman ko pong humihina na siya. Hindi na siya gaanong gumagalaw. Tama ka. Unti-unti nang nanghihina ang binhi. Anumang oras, lalabas na siyang patay mula sa loob mo. Talaga po? Ibig bang sabihin yan, gagaling na rin si Jade? Ikinalulungkot ko. Anong ibig mong sabihin, Sorrero? Sa paglabas ng barang, magiging mas komplikado ang lahat. Tanging si Jade lamang ang may hawak ng kanyang kapalaran.
Halos gumuho ang kanilang mundo nang marinig nila ang balitang yun. Isang gabi, maliwanag ang bilog na buwan, kasabay ng pag-alulong ng mga aso ay ang kakaibang pag-ungol ng dalaga. Nakahiga siya sa sahig at namimilipit dahil sa sobrang sakit. May mga dugo nang lumalabas mula sa kanyang pagkababae at sa puntong yon ilalabas niya na ang kung anumang nasa loob ng kanyang tiyan. Nanginginig sa sobrang sakit, pakiramdam niya ay halos mapuputol na ang kanyang balakang. Pati ang kanyang mga hita ay nanginginig kapag bumubuelo sa sobrang pananakit. Umiri ka lang kapag sinabi ko na, Jade. Makinig ka. Sabayan mo ng dasal ang bawat gagawin natin ngayong gabi. Sa gilid, nakatayo lamang sina Mang Agustin at Leoncio, naghihintay at nag-aabang. Ilang sandali pa, pinahawakan ni Sorero ang isang medalyon sa dalaga bago niya yon pinainom ng lana. Nag-usal din siya ng sagradong orasyon. Napakatahimik ng buong paligid, maging ang mga kulisap at kuliglig ay tila nakikisilip sa mga susunod na mangyayari. Sige, Jade, umiri ka! Sikapin mong mailabas ang lahat! Ilang saglit pa, tumilapon mula sa kanyang pagkababae ang isang tila malaking hiwa ng karne. Kulay itim yun at nakakasulasok ang amoy na malalanghap sa buong kabahayan. Sige pa, Jade. Marami pang natira sa loob. Ilabas mo ang lahat. Sunod-sunod na naglabasan ang maraming hiwa ng tila karne. Ganoon pa rin ang amoy. Napapatakip na lamang ng ilong sina Leoncio at Mang Agustin at halos hindi na makahinga. Nung mga sandaling yon, nanghihina na at pinagpapawisan na ng husto ang dalaga. Hindi ko na kaya. Kayanin mo. Huwag ka magpapatalo, Jade. Buhay mo nakasalalay dito. Kaya mo yan, Jade. Magpapakasal pa tayo. Huwag mo akong iiwan. Lumabang ka, anak. Ilabas mo ang lahat ng yan. Habang nakapikit, walang tigil sa pagtulo ang kanyang luha. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas ng loob at pangangatawan. Tulungan niyo po ako. Sige pa, malapit na. Ang isang ito ang pinakamalaki sa lahat. Patuloy na nagdarasal at nakikipaglaban si Jade. Sa huli ay malakas at mahabang pag-iri ang kanyang pinakawalan. Lumabas sa kanyang pagkababae ang malaking hiwa ng tila karne na nabubulok na. Habol ang hininga na nagpahid siya ng kanyang luha. Hindi ko na kaya. Dahan-dahan siyang pumikit at makikita ang pagod sa kanyang muka. Bumulwak naman ang masaganang dugo mula sa kanyang pagkababae. Medyo nangingitim na ang dugong yon. Jade! Jade, gumising ka! Jade! Sorero, ano nangyayari sa anak ko? Hindi kaagad nakaimik si Sorero. Kinapa niya ang palapulsuhan ng dalaga. Pinakiramdaman kung tumitibok pa yun. Sorero, patay na ba ang anak ko? Magsalita ka! Hindi. Buhay pa siya. Nagpapahinga lamang. Paano nang ibang nasa loob niya? Yung isang yun na ang huli. Nailabas niya na ang lahat. Yung dugo. Normal lamang yan, bata. Para rin siyang nanganak at ligtas na siya sa kapahamakan. Sa sinabing yon ng matandang manggagamot ay nakahinga na ng maluwag ang lahat. Hayaan lamang natin na siya ay makapagpahinga. Maglinis na tayo at pakilibing na lamang ang mga ito. Ibang klaseng pambabarang ang ginawa nila sa anak ko. Mabuti na lang at nandiyan ka. Salamat, Sorero. Maraming salamat. Para saan pa't naging magkaibigan tayo? May ibibigay nga pala ako sa inyo. Ngayong darating na Biyernes,
Sana ay magpunta ka sa bahay ko. Ay, siyempre naman, utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Paggising ni Jade, kinapa niya kaagad ang kanyang tiyan. Hindi na yun malaki. Nakakahinga na rin siya ng maluwag, akmang babangon na sana siya nang magsalita si Leoncio. Hinay-hinay lang, baka mabinat ka. Jo, maayos na ba ang lahat? Oo, magaling ka na. Salamat naman. Salamat po, mahal na Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Ngayong magaling ka na, pagplanuhan na natin ang kasal natin, Jade. Oy, teka, hindi ako papayag. Kapwa nagulat ang dalawa sa tinuran ni Mang Agustin. Bakit po, Papa? Gusto kong ayusin muna ninyo ang tungkol kina Leoncio at sa Auntie Jopay mo. Leon, ayokong maging magulo ang pamilya ko sa kung anumang sabit mo. Naguguluhan ang dalaga at nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa na tila ba humihingi ng paliwanag. Isinalaysay ni Leoncio ang tungkol sa relasyon nila ni Auntie Jopay at kung bakit nila itinago yun sa mga tao. Diyos ko! Pero ikaw na mahal ko ngayon, Jade. Alam naman yun ni Auntie Jopay. Kailangan ko siya makausap, Jo. Masakit para sa kanya ang lahat ng ito. Ayoko masaktan si Auntie Jopay. Ayokong isipin niya na inagawan ko siya. Pagkaraan ng isang linggo, muli silang nagtungo kay Sorero. Nagkaroon sila ng salo-salo bilang pasasalamat. May ibinigay din ang manggagamot sa kanila. Ang tawag dyan ay habak, pananggalang laban sa masasamang elemento. Kapag suot-suot mo yan, hindi ka tatablan ng barang at kulam. Pero pakatatandaan nyo, kailangan maibabad ang mga habak nyo sa banal na tubig tuwing sasapit ang Biyernes Santo para magtuloy-tuloy ang bisa niyan. Sa kagustuhang makita ni Jade ang tiyahin ay pinuntahan nila yon sa lugawan. Masayang-masaya ang babae nang makita ang kanyang pamangkin na malakas na ulit at nanumbalik na ang dating ganda. Pagkuway mahigpit niyang niyakap ang dalaga. Auntie, may kasalanan po pala ako sa inyo. Ha? Ano yun? Si Leon. Sorry, Auntie. Kung alam ko lang, hindi ko na sana hinayaang mahulog ang loob ko sa kanya. Patawarin niyo po ako. Wala kang kasalanan. Tanggap ko na ang lahat, Jade. At masaya na ako para sa inyong dalawa. Hindi madaling kalimutan na naging ugnayan namin pero sisikapin ko maghilo man lahat ng sugat sa puso ko. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Nalaman na ba kung sino ang bumarang sa'yo? Hindi pa nga po eh. Sana lang makarmang gumawa sa akin nito. Oy, Jade! Ikaw ba yan? Buhay ka pa pala! Bakit po, Aling Marites? May nabalitaan ba kayong mamamatay na ako? Ay, akala ko kasi ay patay ka na. Akala ko kasama ka na ring nabulok ng mga karning ibinigay ko sa matandang yon. Hay, nakakainis. Neskam pala ako. Anong ibig mong sabihin? Ay, wala naman. Makaalis na nga. Hoy, Marites! Ikaw ba nagpabarang kay Jade? Ano? Aba, hindi ko alam ang mga pinagsasasabi mo. Kumakain lang ako ng lugaw dito, ha? Aamin ka ba? O ikaw naman ay papabarang namin? Hoy! Gusto ko lang naman gumante, ha? Saka, hindi naman totoo yung barang. Tingnan mo nga, buhay na buhay pa si Jade. Ah, ikaw pala talaga. Gusto mo talaga masaktan, ha? Ay, hindi ako lalaban, Jade. Aalis na ako. Kumaripas na lamang ng takbo ang naturang babae. Lokong yun, kinuha pang joke ang barang. Kala niya talaga biro lang, halos mamatay na si Jade sa kagagawan niya. Nakapambintang pa ako, tapos yung chismosang Marites lang pala na yun ang salarin. Hayaan mo na, palagay ko hindi na naman yun uulit. Naisip niyang na-scam siya eh. At kung uulit man siya, hindi na uubra. May pananggalang na kami. At ito po, para sa inyo, Auntie. Baka kasi biglang mag-iba na naman ang isip ni Marites eh. Mabuti na yung may proteksyon kayo. Sa pagdaan ng mga buwan, napagkasunduan na nina Jade at Leon ang magpakasal. Bago yun, nakipag-usap muna si Leon kay Jopay ng masinsinan para humingi ng tawad na pinagbigyan naman ng babae. Naging masaya na siya sa relasyon ng dalawa at pinagpatuloy niya na lang ang negosyo niyang lugawan.
Dumating na ang araw ng kasalan. Ang reception ay sa bahay mismo ni Auntie Jopay. Makikitang masaya ang lahat at abala sa pagkain. Nang igala ni Jade ang kanyang paningin, nakita niya nagabundok ang ulam sa pinggan ni Marites. Nang mapansin ng babae na nakatingin siya rito, ngumiti lamang ito ng pagkatamis-tamis at kumaway. Yon! Pasensya na po kayo mga kaenteng. Wala po muna tayong shoutout ngayon. Sobrang may gagawin lang po si Enteng. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta. Babawi po ako sa susunod na video.